So yun, maulan ng ride natin ngayon. Nanalo sa botohan kung anong motor ang gagamitin natin next vlog. Itong apat ang choices kasi sa poll ng YouTube is apat lang ang pwede. Eh nanalo ang Ducati Panigale. So ito ang gagamitin natin kahit na umuulan. Okay lang naman yun. Mabilis ang ride lang naman to. At iuusog muna natin itong Raider. Padaan muna. Raider. Okay. At ilalabas natin ang Ducati. So paano ako dadaan? Layo pa nang iikutan ko. Tatawid muna ako sa CH2. Yeah. Actually hindi naman dapat ganito kasikip yung garahe. Kaya lang kasi nag-content kasi ako dito sa garahe, so kailangan maganda yung pagkakapark ng mga motor. Nako, bitin. Wala pa namang tapolodo ang Panigale, pero buti bago yung gulong niya. Oh. Goods. Gamit ko ang app dito sa cellphone para makita ko yung view angle ng camera natin habang nakasakay. So nag-iba kasi yung body position natin. So ayon dito, ayan, pakita ko sa inyo. So ganyan yung nakikita, masyadong yuko ba? Ayan, ganyan. Ayan, okay naman, di ba? So okay na yung view angle natin. Pag nakayuko, ganyan. Pero syempre nakatingin tayo sa kalsada, so ganyan yung position natin. Okay naman. Okay, left, right. Angas na ito no? So pwede ko na siyang i-off dito. Alright, let's go. Okay, cold start tayo habang hindi pa basa yung camera ko na. Let's go. Mababa kagad yung idle. Hindi siya yung katulad ng BMW na sobrang taas ng RPM pagka cold start. Iba talaga yung tunog, no? Pero walang kumakalangsing, no? Hindi siya dry clutch eh. Ito yung clutch nya, oh. Parang may pagkalangis pa rin siya. Okay yung tunog, malutong. Pero dahil yung tambucho nya is nandito, nararamdaman ko yung init sa hita. Kasi ang original nito is nasa baba dapat eh. Chinek ko sa weather gamit ang windy.com. Nakita ko na talagang maulan dito sa bandang Angeles hanggang alas 4 ng hapon. Naghanap ako ng lugar na hindi masyado makapal yung ulap. Nakita ko Tarlac, medyo clear hanggang alas 2 ng hapon. Kaya ang oras ngayon is alas 12 pa lang. Kaya meron pa akong enough time para mag-content gamit itong P4S. Na-request lang to ng mga subscriber natin. So kaya naman natin sila pinagbibigyan kasi sa kanila na mismo nang galing. Nasa 70% ang vote dito sa P4S. Ang taas, diba? Hindi dikit sa mga Kawasaki ko tsaka sa adventure bike eh. Siguro dahil matagal na akong di nakagamit ng Ducati. So ngayon, since riding experience ang content natin, pa-experience ko sa inyo yung maulan, matraffic, expressway, zigzag, medyo mahihirapan tayo pero bahala na, no? Pero sa ngayon, magpapagas muna ako dahil walang fuel gauge itong Panigale. Tansyahan lang siya. Yun lang ang problema pagka transparent. Lumalabo yung dito, lalo na pagka naiinitan. Mukhang plastic lang to eh. So yung iba, para magandang tignan, pinapalitan nila yung mga mechanism niya ng kulay dahil kita nga yung loob. So ito, stock siya, kaya ganyan yung kulay niya. Pero mahal din to sa 25k o 30k ganun. Yung tambucho 400,000. Corig Terminioni. So lagi akong may nakaipit na t-shirt ganito, pampunas sa GoPro. So dito pa rin tayo sa San Fernando. Papasok tayo ng Angeles niyan. Iyon kasi yung boundary banda dyan. Then pagtawid natin ng Angeles, tignan natin kung may ulan sa Tarlac. Pero feeling ko wala talaga kasi nagtitiwala ako sa windy.com. Nakita nyo yung benepisyo ng windy.com, di ba? Makakapag-prepare tayo like now. Halimbawa, hindi pa umuulan dito sa amin, pero bandang Tarlac umuulan pala. Makakapag-prepare tayo kung anong gear yung dadalhin natin. At may idea tayo kung hanggang saan yung ulan, di ba? Ito lang ang mahirap. Masyadong malakas yung motor, tapos basa yung asfalto, kaya super ingat lang tayo, no? Sa expressway pwede pa eh, pero wag kang lalagpas ng sobrang tulit. Ito hindi ko ina-advise sa inyo, pero
pagka nasa 170 ka na, parang nag-hydroplane na yung gulong natin, lalo't pang road yung design nya, no? So obviously 100 lang naman yung maximum jam, kaya sundan mo na lang yung speed limit. Ngayon kahit umuulan, power bank yung ginagamit ko sa pag-power dito sa GoPro. Tinitignan ko ngayon kung paano. Sabagay hindi naman siya babad sa tubig eh, wisik-wisik lang ng ulan. Pero pagka sobrang bilis naman, umaagos lang naman yung droplets eh. Pero pag ganito kabagal, nag-i-stay yung patak sa lens, kaya kailangan kong punasan. Ngayon, nasabi ko kanina na mainit yung tambucho nito. Ngayon, medyo okay lang kasi medyo umulan eh. Malamig yung panahon eh. Nakagamit na ako ng Street Fighter, di ba? Nagkaroon na ako nun. Tapos Multistrada V4. So hindi naman sila mainit. Kataon lang dito sa V4S na may fairing siya eh. So nakukulob yung init ng makina, kaya nararamdaman ng rider yung init. Natitiis naman. Ngayon lang nag-iba kasi sinetap ng boss ko to eh. Pinalitan pa kasi niya yung tambucho eh. Pwede namang akara na lang yung butas niya nasa ilalim, no? Kaya napansin nyo, kapag may ride ang Gile, halimbawa loop, panay BMW yung inihiram, ayaw nila ng Ducati kasi nga mainit yung tambucho. Eh hindi mo naman basta-basta mapapapalit to dahil 400,000 nga yung ginastos ng may-ari sa tambucho pa lang. Kaya pag mabilis oh, nawawala yung tubig sa lens. Okay, sa body position, sa una, hindi ka naman mangangawit sa likod eh. Alam mo kung saan ka una mangangawit? Dito, sa thumb. Yung dito sa gitna. Kasi yung bigat ng likod natin, ito yung sumasalo. Pagkatapos, kapag medyo mabigat yung helmet mo, like ako now, mabigat yung helmet ko, kahit carbon. Kasi meron akong GoPro. Pagkatapos, meron pa akong Bluetooth intercom, kaya dumagdag siya sa bigat ng helmet. Kaya mangangawit yung batok mo after 1 hour continuous riding. Tapos dito kapag slow speed, parang yung RPM nya or yung pag-arangkada nya medyo garalgal. Dito hindi na masyado maulan, no? Naramdaman ko na yung pagkawala ng ulan dito banda. Hindi smooth yung tunog pero gusto ko yung garalgal. Ang katay sa lalamunan. Medyo nabababad lang yung throttle kinakapa ko pa eh. Tapos medyo garalgal nga sa unang arangkada. Kapag low speed ganyan siya eh. Hindi siya yung smooth na boom. Ito ganon. Eto na ang traffic, diba? Pagdating sa traffic at naka sports bike ka, side mirror lang naman ang iniiwas natin. Tapos pagdating sa singitan, medyo mahirap lang siyang ipasok gawa ng, hindi ko alam, yung body ba o yung turning radius ganon. Karamihan pa sa mga sports bike, mataas yung puwet. Kaya kung hindi tayo pinalad ng height, ayun, medyo mahirapan kang magpa-atras nito habang nakaupo. Pero pag nakasakay ka na, Ducati, grabe yan, magaan gamitin. So ayun, nararamdaman ko na yung init sa hita ko dahil medyo mabagal tayo eh, no? Pero yung init na hindi naman nakakapaso, dama mo yung init ng tambucho. Alam mong init ng tambucho ito eh. Iba yung bilis ng pagkainit niya eh. Unlike sa engine, di ba, may cooling system yan. So hindi ganun kabilis or ganun kataas yung temperatura niya. Eh wala, hindi naman sa atin motor to. Sa pagkakaroon naman ng Ducati brand, kung ikukumpara natin sa mga SUV, parang naka Land Cruiser. Yung, alam mo yun, hindi ko naman binubuhat yung pangalan ng Ducati, pero siguro dahil sa mahal niya at saka sa sobrang sophisticado ng mga piyesa niya, yung design napakaganda, kaya ang taas ng tingin natin sa kanya. Madali lang siya ganun sa traffic eh, no? Nakatakot lang tong side mirror eh. Hindi na ito yung original na side mirror niya kasi natumba to nun, siguro naputol. Ngayon binila nila ng aftermarket, hindi na siya natutupi. Kaya kung mapapansin nyo ang galaw, kasi hindi na to yung genuine. Tingnan mo oh. Pag mabagal, oo. Nararamdaman nyo ba? Ay, napapanood nyo ba? Ganun siya pagka ayan, na 17 km/h. Pero pag ginas mo, yun, sumot na siya. Pero pag ganyan, yung ayo,
Lahat pala yung GoPro ko may wiper eh. Pagka umulan na ganito. Mga tropa natin sa Next Gen Garage. Ako ay 5'7", so hindi naman ako nahihirapan sa seat height niya, no? Madalas nating nababanggit yung seat height sa big bike kasi nga malaki sila. Seat height, hindi yung motorcycle height ha. Kasi kahit mababa yung motor, kung mataas naman yung upuan, di ganun din. Lalo na yung sports bike na to. Ang taas ng puwet kasi sports eh. Kaya tingkayad yung iba. Okay, cash tayo ha. Pati bag ko Ducati eh. Yahoo! Expressway! Ang pagbanking dahan-dahan, baka mapunta tayo sa kabilang lane. Ay di ba, di posisyon na lang natin. Woo! Hindi rin tayo makakapagpatakbo ng sobrang tulin dahil nakakatakot. Mustang yun ah. Oy, thank you. Tingnan mo naman, kintab ng asfalto. Umi-smooth siya ng umi-smooth kapag tumataas yung RPM eh, no? May nakikita akong magandang bios. Ang ganda oh. Solid ng kulay oh. Nice. Ito pa oh. Isa pa oh. Eto may nakabike. Oh, ano kayang brand to? Ah, anong brand yan guys? Lib LIB. Si text tayo mamen para makaiwas sa ulan. Pagka parang nakikipagkarera tayo sa ulan ngayon eh, no? Ito madalas akong bumabangking pero hindi ko muna gagawin yan. Ay nako. So sa unang paggamit mo sa Ducati Panigale, halimbawa talagang first time mo, yung never ka pang nagmotor, no? Nakakatakot talaga siya eh. Kasi oh, iba eh. Mabigat talaga yung motor pero pagka ginamit mo, parang Raider na ginawa mong 1000cc. Pero dahil nga advanced na yung technology ng mga Ducati, ang ganda ng suspension, pag puwe-preno ka talaga tumitigas siya. Meron pa siyang cornering ABS, wheelie control, engine braking control. Ang dami niyang feature na pwede mo i-customize base sa panlasa mo. Tapos may feature pa siya na sobrang bagal mo or naka-idle ka. 2 piston lang talaga yung nagpa-function, tama ba? Hindi ako sure ha. Kaya kapag kina-clutch mo, nag-iiba yung tunog niya. Pag arangkada ko, ipapasok mo ng first gear, ganun. Tapos counter rotating yung ikot ng makina niya. Maganda yung epekto pagka bumabangking. Hindi ko alam kung paano i-explain yun. Basta salungat yung ikot ng yung transmission sa ikot ng gulong. So pagka liliko kang ganyan, parang hindi siya pigil. Unlike sa mga 4-in-line, ganun. Aba, tuyo na yung kalsada dito oh. Bigyan natin ng isa. Segunda. Grabe no, parang MotoGP yung tunog no. Nararamdaman ko yung pag-wiggle ng gulong sa sobrang lakas ng torque ng motor. Kaya umiilaw yung yellow dito, napansin nyo? Sabi ko sa inyo eh, hindi uulan sa Tarlac eh. So Tarlac na to eh, malamang bandang Dolores or going to Concepcion, ganun. Pero maulap talaga. So banda doon, may ulan. Ngayon, dito sa Tarlac, papunta na yung ulan. Mga bandang alas 4 onwards, talagang mag-i-stay na yung ulan dito. 'Di ba? Para tayong si Mang Tani, no? Meron tayong mini forecast TV. Kanina lumipad to eh. Okay, at least na-experience natin yung Ducati ng iba't ibang klaseng weather. Ang daming sasakyan pang sundalo doon, oh. Hammer. May exit ba dito? Yun, meron. So hindi na ako nagkapote dahil
After this naman uuwi na ako eh. O nga pala, nais kong i-share sa inyo na maglalabas po tayo ng bagong motor at XSR 900 na modelo ang kukunin natin. Same doon sa ginamit natin papunta ng Bigan. Abangan ninyo yung video natin doon. So naka-schedule na next week yung pagkuha ko, kaya kinausap ko agad si BMAX Racing, yung paggawa ng tambucho, na kung magkano yung paggawa ng tambucho sa kanila para sa XSR 900. So yun, after natin kunin yung bagong motor, so i-ride muna natin siya, and then next video naman noon, palitan natin yung tambucho kaagad. Kasi nung nag-ride tayo sa Bigan, medyo bitin yung tunog, diba? Although naririnig naman sa GoPro, kaya lang kulang pa eh. Baga hindi ako satisfied sa lakas niya eh. Gusto ko talagang marinig ng todo. CP3 na engine, yun ang masarap, yung ganyan. Salamat dahil kasama ko kayo sa journey natin dito sa pagiging rider. Salamat din pala sa mga nagpa-member dito sa channel natin. Kahit di ka naman magpa-member, okay lang. Meron lang special na perks yung bilang member. Like, pag nag-upload, mauuna silang makakapanood. Meron silang special badge, parang top fan badge. Pwede pa silang gumamit ng custom emoji, which is ginagawa pa hanggang ngayon. Kasi nag-i-edit pa kami, maraming emoji kasi yon. Kayo lang yung makakapanood sa live stream natin. Eh dahil madalang lang naman yon, so gawin natin special. Kasi napansin ko, kapag gumagawa ako ng video, ang dami nagko-comment ng first. Kasi nakaka-proud pagka first to comment ka sa video eh. Ngayon dito sa pagsali sa membership, magagawa mo na talagang first. Kasi ang regular upload natin is Tuesday and Saturday 6 PM onwards. Minsan natatapos yung edit ng 1 day before or 5 hours before. So ipapublish ko na kagad yon at mapapanood ng mga member. Pero ngayon dahil same day edit yung ginawa ko, kaya sabay-sabay nyo mapapanood. Eto, mag-u-turn na ako sa Luisita. Lupit! Maulap, pero alam mong hindi uulan eh. Kasi 'di ba, pag hindi ka gumamit ng ganyang app, pag lumabas ka ng bahay, nakita mo maulap, akala mo buong ride mo umuulan eh, no? Pero dahil meron tayong app, alam natin eh. Lupit talaga niyan. I-download niyo yun, libre lang yun, guys. Ako wala naman akong binayaran diyan. Pero napapakinabangan ko siya. Meron lang mga special feature na binabayaran. Like, alam ko yung mga snow yata or altitude, ganun. Basta meron siyang special na forecast para sa mga nakatira sa mga special na lugar. Okay na daw. Isang hataw naman dyan. Negative 2 pa yung balance niya. Napadalas lang ako dito sa Luisita na to dahil may kaibigan ako dito, yung dati may-ari ng Moto King, si Likok. Dati siyang naka R6, kasama natin nagre-ride nun. Nagka Z2 rin siya, nagka H2 rin. Kung maalala ninyo sa kanya yung H2 na white, yan. Medyo mahirap lang yung U-turn nito dahil yung manibela niya maiksi. Ito 2XC Tech siya. Selfie muna ako dito para may posting tayo. Ito na yung Clark Speedway oh. Pero open siya. Pag ganito ka, 4 wheels yung bumaba na to. Hirap yata yan pag umulan. Walang magmumotor dyan pag ganyan. 4 wheels pwede. Madulas yan eh. Mahirap nang sumemplang dyan. Ano, may nagbaba ng red flag. Bakit kaya? Ayan, magpapaboat ulit ako. Pero kahit dito na lang sa comment section guys, gusto nyo bang ipasok ang Ducati Panigale B4S sa racetrack bago isoli sa Gile? So habang nasa atin ang motor na to, pwede akong sumama sa mga Ducati ride, di ba? Ngayon, bago tayo magtapos dito sa content natin, daanan muna natin yung Ducati Clark. Baka meron silang latest na Ducati B4S. So pamakupara natin yung itsura nila. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung, ba't walang red sign to? Mas gusto ko yung forma na ito kesa dun sa bago. Mas mamaw yung itsura na ito eh. Yung bago ngayon hindi ko pa nalapitan eh. So gusto ko rin makita. Sana meron silang display dun, no? Ito na yung Ducati. Sana bukas to. Parang sarado eh. Tsaka parang walang Panigale. Mukhang bukas. Oh, may magandang Street Fighter oh. Magko-content lang tayo dito ah.
Hey, sir. Hello. Pwede mag-content sa loob? Yes, sir. Pwede naman po. Meron kayong bagong Panigale B4S dyan? B4S na 2025, sir. O yung latest sana? Meron po tayo sa 7G, sir. O gusto ko lang makita. Yes, sir. Ako. Para makumpara ko siya doon, oh. Yes, sir. Actually, not sure if yan yung service namin last time sa Manila, sir. Ah, kakilala mo yung motor na yun? Yes, sir. Actually, nakita ko siya. Ay, sabi ko, ito yung ginamit ni Sir Reed, sabi ko. Ah, gano'n ba? Unique kasi yung tambucho niya. Delivered kahapon, sir. Tapos, meron tayo release kahapon. Wow, yan yun. Yes, sir. Dalawa sila. Actually, tatlo yung dineliver kahapon, sir. Kahapon din na-release yung isa, sir. Oh, magkano yan ngayon? Pa-double check ko lang sa sales muna. Ah, sige sir. Sa service. Mas ano pala yung design niya, no? Mas ma-fairing. Yes, sir. Tapos, mas magaan siya, sir. Oh, talaga? Yes, sir. Move ko lang to, sir. Sige. Wow, ang sungungit pala niya. So, yung number 1 na kapansin-pansin, yung swing arm niya kasi. Yes, sir. Hindi po siya single-sided. Oo, hindi ko sure bakit ginawa nilang ganun. Siguro mas stable or ano. Tapos yung kanyang, ano tawag dito? Winglet, sir. Winglet. Yes, sir. Naka, ano siya, pintura na eh. Kumbaga, kasama na siya sa body mismo. Sabi ko pa naman kanina, mas gusto ko yung ginagamit ko ngayon. Pero ngayong nilapitan ko siya, mas maganda nga siya. In person, sir, sobrang ganda niya. Tapos, kung mapapansin niyo siya, sir, try niyo upuan, sir. Ay, oh, sige. Sobrang layo ng difference ng weight niya, sir. Oo nga. Pwede mo akong picturean mamaya, sir. Yes, sir. Ako. Ay, wow! Mas mataas nga to. Yes, sir. Tapos, magaan lang siya, sir. Ay, oo nga. Ay, oo nga. Mamagaan nga siya. Legit. Tsaka pahaba na yung control panel. Elegante na yung design niya pero may pagka-aggressive pa rin siya. So, ang ganda ng manibela niya, oh. Pero yung mga switch niya halos same lang din. Actually, sir, meron kami test ride this March. Niluluto lang namin siya. Para at least ma-invite ka namin, sir. Ilalabas kasi yung mga 7G, ganyan, sir. Baka pwede ako? Yes, sir. Invite kita, sir, once na okay na po yung schedule natin. Sige. Ano ibig sabihin ng 7G? 7th generation, sir. Ah, 7th generation. Akala ko signal sa data. So, same body position. Mataas lang yung puwet. Mas nakatingala ka lang ng ganyan sa ulo kasi nga mataas yung puwet mo. Pero ang kapalit naman nun, magaan siya. Same yung kanyang visor. Pag ganyan din. At napansin ko yung dito, malapad. Ito. Yun nga lang, hindi pa sila gumagawa ng keyless talaga, no? Disusi talaga siya. And yung tangke, yun medyo mataba pagdating dito. So ito patulis siya, eh, no? Tapos ito lang yung cover niya. Compare dun sa dati, may cover siya dito. Okay? So mas maganda nga naman, nakasama na sa pintura yung winglet. Ang galing. So tignan nga natin yung side stand niya. Ah, same talaga, nakatago. Dito mo susungkitin, oh. Yun. Tapos yung side stand niya, iba na yung design, no? Hi, Drops! Pa, lumaki yung garay nyo, ah. Access Plus. Ay, Street Fighter, oh. Ganda ng kulay. Carbon, legit, oh. Sir, bali yung sa 7G, sir, 2.525 siya, sir. 2.5, no? Ito, sir, 4.3. 4.3 to? Yes, sir. Halos doble presyo ng Panigale pala, no? So, number 359 siya out of 630. 630 lang sa buong mundo, no? Ito yung mga tinatabi talaga. Yes, sir. For kids na talaga. Oh, for keeps. Kumbaga, pag may special ride, dun mo dalhin. Yes. Ikaw ang artista. Sir, sa susunod na lang, yung test ride natin. Salamat sa pag-entertain sa akin. Sir, no problem, sir. Every client naman po in-interview. Ay, oo, sa bagay. Oh, versus naman, gano'n naman. Yun naman pinagmamalaki natin sa Ducati. Magaganda na yung motor, after sales pa maganda. Okay, that's it. Iba talaga sa Ducati, no? Grabe. Wala naman akong pambili niyan, pero sobrang na-entertain nila ako, no? Yun naman ang kinagandahan dito, kahit pa-test ride ka lang, pwede ka naman sumama sa mga rides nila. Kasi ganun din naman eh. Doon naman din nag-uumpisa yun eh. Saya ng ride ko, di ba? Binabawi ko na yung sinabi ko. Mas maganda yung bagong Panigale. So nakita niyo yung presyo, di ba? 2.5 million. Solid yun. Alam nyo, hindi pa ako nakahawak ng 2.5 million na cash sa kamay ko. 1 million, oo. Kaya iba pagka Ducati yung dala mo eh. Buti ngayon pa uwi ako, hindi umulan. Sarap. Alright guys, maraming salamat. Hanggang dito na muna. Excited na ako dun sa bago nating i-release na motor, pero hindi ko sure kung kailan siya ma-upload. So bahala na. See you next vlog guys. Dito ko pa talaga tinapos eh. Wait for speed. Wala
Wala palang limiter to. Read full speed.